Center, where they focus on behavioral and spiritual rehabilitation. Let's learn more about them. Yan, Sir Edwin, paano po yung mga, ano po bang tawag sa kanila? Patients or... Residents. Residents. Bakit po residents para feel at home ba? Kasi family environment yung ini-introduce namin dito. Ang tawag namin sa kanila, residents. Para kasi, parang pasyente, parang iba yung connotation nila pag sinasabi natin patient, parang nasa hospital, something gano'n. Kaya residents yung tawag namin sa mga pasyente. Paano po napupunta sa ganitong rehabilitation center yung mga residents na sinasabi niyo? Mostly, ang karaniwan sa amin dito, sineset up ng family. Kasi karaniwan naman sa mga drug dependent, ilan lang sa kanila yung voluntary submission. Kaya karaniwan sa kanila, sineset up ng family na hindi naman sinasabi na, dadaling kita sa rehab. Kasi pag sinabi nila, dadaling kita anak sa rehab, hindi na kasama. Iba dyan, lalayo na. Approach lagi namin, dito kung konsensyahin ka lagi. Kasi karaniwan din, may mga nakakausap kami. Yung tipong, kapag masyadong rigid, nandun yung galit nila, hindi nakakapag-express. Dito, inahaya namin mag-express. Yung isang residence, pag galit ka, sige sabihin mo. In a nice way. Kaya, bigla ka nakapagbitaw ng salita. Dala ng galit yun. Pero, paparealize namin sa kanya. Hindi dapat yung ganun yung approach mo. Pag galit ka, dapat hold ka muna. Count ka 1 to 10 kung makapag-isip-isip ka. Para hindi ka nadadala dun sa emotions mo. Kasi family environment yung ini-introduce namin dito. So, ang tawag namin sa kanila, residents. Parang pasyente, parang iba yung connotation nila pag sinasabi natin patient, parang nasa hospital, something gano'n. Kaya residents yung tawag namin sa mga pasyente natin. Kasi inaano namin sa kanila kung ano ang attitude mo dito, anong behavior mo. Ganun din yung gagawin mo sa labas. Parang nalaw-si ka, hindi ka seryoso dun sa recovery mo. Sabihin namin sa'yo, hindi ka seryoso dun sa recovery mo. Lamang sa'yo, paglabas mo dito. Paglabas mo pa lang ng gate, relapse ka na. Yosi ka na kung ano. So doon namin masyado kami particular dito sa attitude. Ito po more on, yun, sa workout, sa exercise. Meron po silang, nag-gym sila. Gym! Here they have equipments and facilities to help them cope with their rehabilitation. Last time, meron po sila yung table tennis, yung ping pong, so mga indoor, games, sports. Yun yung isa sa mga physical activity na binibigay. And then meron silang Bible study. So pagising ng umaga, meron silang morning devotion. And after ng morning devotion, function na po sila. Function meaning? So gagawin yung mga ligo, kung ano mga gagawin nila. Yung po is, meron kami mga guidelines na dapat nilang sundin. Yung mga output nila ng activity, tapos yung sa progress notes nila, may monthly progress notes kami rito. By aspect, physical, social, gano'n. So, yun yung mga tool namin na ginagamit dito. And then, yung paano sila makapag-enter, nakikita namin yun sa behavior nila. Sabi ko nga sa inyo, mas particular kami sa behavior.
So doon din namin nakikita. Isa sa mga basis namin yun sa kanila. Yung one thing lang dapat na sana mabago yung connotation ng ibang tao about rehabilitation. Okay, yung connotation natin na, yung tao na yan, nagpa-rehab yan. Parang negative na agad yung tingin natin. Sana, gusto namin na pag naririnig mo yung rehab, may positive yung dating sa'yo. Positive agad yung dating sa'yo. Pag rehab yan, yung tao na yan, kumbaga, nag-undergo siya ng reformation. Na-reform. Parang renewal ulit. Renew. Kadalasan kasi, yung ibang ayon sa history nila, yung unang natitikman nila is marijuana. Hanggang sa ano na sila sa marijuana, parang yung tolerance nila parang mahina na yung tama sa kanila. Doon nagkakaroon sila ng temptation o nagkakaroon sila ng attempt na gumamit ng dahil sa peer pressure ng pagkakaroon nila. Nagkakaroon ng ayaan, ganyan. Tapos hindi na nila napapansin na nalululong na pala sila. Pagkatapos sila tumikim, tuloy-tuloy na sila. Mahalaga na talaga yung mga taong nasa drug abuse, drug dependent para maibalik nila yung optimum level of functioning nila sa social life nila. So we have learned that medical therapy, social intervention, and spiritual encouragement are really important aspects in the rehabilitation of people who have been drug dependent. However, we should not forget